Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soksargen. Welcome po sa ating programang Performing and Informing natin sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at Information Coordinating Network o ICON-SOX. Sa ngalan ng ating regular anchor na si Miss Aida Agad, ako si Fryan Abkilan, kasama ko sa technical side si Oliver Rivera. Samahan niyo kaming alamin ang latest development programs, projects, and activities ng ating pamahalaan. Mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa Facebook, YouTube, at Spotify ang ating programa. Today, we'll be talking about the partnership programs of the Cooperative Development Authority Region 12 at atin din alamin ang estado ng kooperatiba dito sa ating rehiyon. With our special guest, ang ating panauhin na si Miss Jean Mary Bisnar Fulleros, Cooperative Development Specialist 2 ng CDA South Cotabato. Magandang araw sa iyo, Miss Jean. Magandang araw po, Sir RD. I am glad na nandito po ako sa inyong programa ngayong araw. Okay, so Miss Jean, gusto ko sanang unang tanungin muna, no? Okay. Yung unang topic kasi natin is all about partnership programs ng CDA. Bigyan mo kami ng brief lang or overview ng ahensya. Ano ba itong CDA? Ito pong CDA, ito po yung Cooperative Development Authority at ito yung the only agency that registers cooperatives in the Philippines. So ito pong CDA, sila po yung namamahala ng regulation, registration, at developmental programs ng cooperatives. Yun po. Okay. Kasama din ba yung cooperative kasi sa mga hindi nakakalam, itong, like for example, electric cooperative, kasama din ba yan? Kasama po ang electric cooperatives, pero minsan nagkakalituhan kasi pag sinabi nilang electric cooperative, bakit may mga katanungan sila na bakit hindi kami nagkakandak ng mga activities katulad ng General Assembly meeting and then other activities such as co-ops. Ngayon, meron po kasi tayong presidential decree na ang electric cooperatives ay registered with NEA. Iba din po, NEA are the National Electrification Administration. Meron din naman po tayong electric cooperatives na registered with CDA. So, si CDA po ngayon ang nagre-regulate sa kanila. Yung registered with NEA, sila po ay nare-regulate din ng NEA. Okay. Anong benefit ng isang pagbuo ng kooperatiba? Marami pong benefits ang pagbuo ng kooperatiba. Una po sa lahat, ang pag-organize ng isang cooperative is kailangan merong at least 15 members. Yun po yung pinakaunang requirement para makapagbuo ng kooperatiba. Kinakailangan din po na merong capitalization ang mga members nito. So, minimum capital paid up po ng isang kooperatiba is at least may 15,000 pesos sila to begin a business activity. So, yung business activities po nila, depende dun sa kagustuhan nilang type of co-op. So, marami po tayong types of cooperatives. Meron po tayong credit, co-ops, consumers co-ops, meron din tayong labor service, may mga multipurpose cooperatives, transport co-op. So, marami po silang pagpipilian. Depende po dun sa kanilang bond of membership or yung kanilang connection sa bawat isa. Doon sila pipili kung anong gusto nilang business activity sa kanilang kooperatiba. Okay. At isa sa mga benefit siguro din yung may mga partnership programs ang CDA with other agencies. Yes, once maging registered na sila na cooperative. So, ano ito? Pagka kasi sabi ko na nga po kanina, meron silang capitalization. Siyempre, ang co-op is a form of business. Alright. Isa po itong uri ng negosyo na kung mapapansin natin, ordinary people could
engage. Mhm. Kasi kapag katulad natin na ordinary individuals, hindi natin kayang bumuo ng negosyo na may kapital na malaki. Whereas sa kooperatiba, ang mga miyembro dito ay they pool their resources together at yun ang kanilang binubuo para mag-create ng co-op. Ngayon naman po sa partnership ng CDA with other line agencies. Ito po yung kagandahan kasi like kung ikaw ay isang coconut farmers co-op, ito po yung isa sa mga partnerships ng CDA. Ang PCA po, isa sa mga partner namin. Alam naman po natin na just recently during the time of President Rodrigo Duterte, it was signed yung ating Republic Act na 11524 na kailangan yung Coconut Farmers and Industry Development Trust Fund ay maipapalabas na it is an act already. Okay. So, ang naging role po ng CDA ngayon, yung mga coconut farmers cooperatives na accredited with PCA, sila po yung hinanap actually ng CDA kasama ang PCA para kung hindi man sila active ngayon or existing pa ba sila, tinutulungan natin sila. We help them strengthen their cooperative. So, we look for their status. Ano na bang nangyari sa kanilang co-op? Nandyan pa ba yung mga members nila? At kung nandyan pa rin yung mga members nila, we capacitate them. So, aside from the pag-capacitate sa kanila na pagbibigay ng training, because in the cooperative, mandatory, meron po kasi kaming dalawang mandatory training na kailangan lahat ng officers ng co-op ay nakapag-undergo dahil paano ka nga naman magpapatakbo ng isang negosyo kung hindi ka knowledgeable. So, dalawa po yung aming binibigay na mandatory training. Ito po yung fundamentals of cooperatives at saka governance and management of cooperatives. So, yung mga officers po nila, pinapa-attend namin sila ng training para kahit pa paano, kung may negosyo ba sila o wala pa ba silang negosyo, makapacitate sila, matuto silang paano magpatakbo ng kooperatiba, uri ng negosyo sa kooperatiba. So, yun po yung nagiging kagandahan nun. Recently, dahil po dito sa ating CFIDP program na partner natin ang PCA, nakapagbigay po ang ating regional office ng 250,000 financial grant for 25 cooperatives in the region. So, pwede po nilang gamitin yun as additional capital sa kanilang negosyo at sa kanilang choice po kung paano nila gagamitin yung financial grant na yon. Paano mag-avail niyan? For example, ako isang simpleng kooperatiba lang, isang maliit lang kami na grupo, and then kulang ay kami ng kapital. Paano namin apply or ma-avail yung grant na yan? Ito po kasi dahil nga po partner natin si PCA, sila po yung nagbibigay sa amin ng list kung sino yung accredited din sa kanila. So, hindi po kahit sino co-op lang. Kailangan una accredited sa kanila at Coconut Farmers Cooperative. At syempre, nakikita natin yung may willingness din sila na ipagpatuloy or magbuo ng kooperatiba. So, doon po yung ating magiging basehan. Yearly ba ito? Or meron na ba itong tinatawag na success story? Kung ilang taon na ito? Sa ngayon po, noong nakaraang taon lang kasi lumabas yung ating pondo na na-download sa ating ahensya. Kaya doon, binigyan din po kami ng alternative kung ano po yung gagawin namin. Siyempre, aligned siya sa cooperative plan ng Pilipinas, ng ating republika. Kaya doon po din namin ibinase. Siyempre, dahil din po doon sa agreement, dahil sa partnership ni PCA at CDA, doon po natin inilagak yung pondo. Okay. So, yung first step pala is, ng isang, for example, isang kooperatiba, isang coconut farmer cooperative, ano ba yun? Farmer cooperative. Coconut Farmers Coconut Farmers Cooperative, ano ba yan?
accredit mo na sila sa PCA. Kailangan accredited sila with Oo. PCA at accredited din sa CDA. Of course, accredited ng CDA. So, Oo. At oo. kailangan meron Hindi din ba siya silang- madaming, Opo. madam, pasensya. Hindi ba siya madaming, requirements, documentary requirements? Hindi mga medyo... Hindi naman ho. Kailangan lang sa Tedious. PCA, sa pagkakalam ko, once a year silang nag-renew ng Re-renew. kanilang accreditation. Samantalang sa CDA, once in every 3 years. Pero kinakailangan, ang kanilang kooperatiba ay may certificate of compliance for the last 3 years. Okay. This is a grant. Mean to say, libre ito ibigay talaga. Exactly. Walang ano. So, paano yung monitoring ninyo, ma'am? Monitoring and evaluation, M&E. Ang monitoring naman po ay pinupuntahan natin, Okay. lalo na yung mga kawani natin sa field Alright. na pinupuntahan natin, minomonitor natin kung nagawa nga ba talaga ng kooperatiba yung kanilang project proposal na binigay sa ating ahensya. At the same time, nililiquidate din po yun ng mga cooperative. So, nakikita po talaga natin na may nangyari. Yun ang kagandahan doon. As of this time, may progress talaga. Meron ho. Sa 250,000 na grant sa 25 25 cooperatives, identified cooperatives. So far, may progress naman yung or paano yan ma'am? For example, hindi talaga hindi umuusad. Meron bang may penalty clause ba or kailangan ba i-reimburse o kailangan ba babawiin niyo yung kasi Kasi una Meron po bang sa ganun? lahat, noong ginusto nilang magkaroon ng grant, ng financial grant, inalam muna natin kung saan nila dadalhin. So sila ho mismo, yung pinagawa ng project proposal, kung saan nila dadalhin. So kinakailangan kung ano yung proposal nila, dun din nila gagamitin. May mga kooperatiba tayo na idinagdag nila as capitalization. Ngayon, yung mga co-op na yun, nakakapagbili na ng mga kopra, ng whole nuts, at napapaikot na nila yon. Yung iba naman, mayroong nagbigay ng proposal na gagawin nilang opisina. Dahil yung kanilang opisina ay hindi pa daw, Correct. hindi welcoming para sa kanilang mga clients. So far, ang CDA hindi naman ho nagkaroon ng problema sa monitoring. Okay. Sa So, ngayon. wala palang pili, like for example, hindi specific lang na dapat itong grant na ito dapat sa ganito lang na Opo. oh wow, okay, nice. Sige ma'am. Philippine Coconut Authority, ano pa yung ibang ahensya? Kami din po ay partner, ang CDA din ay partner ng PCSO. Whoa. Or Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office, may porsyento po sa kanilang draws na binibigay nila as charity. O ito, tawag nila dito is, yung net receipts nila, 30% ng kanilang net receipts ay binibigay sa charity fund. So, kinakailangan, kung may mga, hindi naman ito, basta sa kung sino lang ang bibigyan natin. Kinakailangan, syempre, yung hindi din maka-afford na makapagpa-ospital, o kaya mag-undergo ng dialysis, kinakailangan, una sa lahat, member siya ng isang cooperative. Pero, kailangan yung cooperative ay, it's either micro ka, or small co-op. Pag micro po kasi, ito yung mga kooperatiba na ang kanilang total assets ay nasa 3 million and below. Oo. Yung small co-ops naman po ay nasa 3 million to and above. So, malalaman po natin na sila ay yung hindi masyadong, kumbaga pa sa business nila, hindi masyadong mataas ang kita kasi baka nagsisimula pa lang. Opo. So, ayun, una yun ang requirement. Pangalawa, kailangan ma-endorse mo na sila ng cooperative nila sa CDA na itong certain na individual na member ng co-op ay nangangailangan ng tulong. Siyempre, i-evaluate din po natin sa ating opisina kung paano sila mabigyan ng assistance. So, meron na rin pong mga nabigyan. So, malaking tulong din po ito sa mga nangangailangan. Okay, so kung ikaw isang miyembro ng isang, for example, micro cooperative, pupunta lang siguro
siya sa kanilang presidente, and then Chairman palang sa kanila. tawag, sorry. So, chairman, and then yung chairman naman yung makipag-facilitate. Diretso ba yun sa PCSO or pupunta mo na sa inyo? Pupunta muna sa amin, Okay, endorse muna endorse sa muna. amin, at bibigyan, pag-aaralan kung Ang tanong na naman ito, ma'am, how long will it take for them? You know, yung pag-process to do the follow-ups and all. Alam mo naman, kapag health na emergency yan usually. Kailangan, for example, dialysis, for example naman, ganyan. Stroke patient, kailangan ng assistance, medicines, and all. Hindi ba yun? How long will it take? Hindi naman doon ganun katagal. Una, syempre, kailangan nila ng Certificate of Indigency. Alright? Kukuha sila ng Certificate of Indigency proving that they could not afford Mhm. to avail of yung kanilang medical na pangangailangan. So, ito po yung mga medical needs na nabibigyan natin, like yung confinement, Okay. or yung dialysis injection, chemo drugs, o yung specialty medicines, hemodialysis, at yung mga other laboratory and diagnostic imaging procedures. So, meron MRI po, or opo, ganyan, implant CT and scan. medical devices, meron din po. So, yung kanilang kailangan gawin is kukuha sila nung PMAC na sinasabi, yung CDA, PCSO na kung hindi ko makalimutan, yun po yung requirement sa partnership. Ngayon, syempre meron silang ID, any government issued ID, and then letter request from the cooperative member addressed to CDA na humihingi siya ng assistant. And then kung siya ay naka-confine sa hospital, yung current bill ng hospital and certificate of confinement. Wala itong cap, Like for example, hanggang 1 million lang. Meron po. Meron. Pagka ang medical cost is 10 million and below, ang pwedeng ibibigay ay 2,500. Malaking bagay na rin po yun. Pagka 10 million to 30 million, 10,000 pesos to 30,000 pesos, nasa 5,000. Balikan muna natin kasi million. You were talking about million. We are, I'm sorry po, 10,000 to 30,000. 10,000 to 30,000 kasi okay. Nalilito. 2,500 yung ma-avail nila. Pag Alright. 10,000 pesos and below, 2,500. 10,000 below, 2,500. Pag 10,001 to 30,000, 5,000. Oh, malaki na yan. My God, oo. Malaking bagay na yun. Correct. Oo. May PhilHealth ka pa, for example, di ba? Oo. And then, pag 30,000 pesos to 50,000, 10,000 naman yung may-receive. Yun po yung kanilang, bracket. Bracket Pagka pala. 50,000 to 100,000, 20,000 din. At yung 100,001 to 150,000, 30,000 pesos. Pag above 150,000, 50,000 pesos yung kanyang maa-avail. So, subject to, syempre, pag-aaralan din po. Oh, nice. So, okay. So, yung mga farmers dyan, or membro ng isang kooperatiba, kung meron kayong mga tanong pa or dagdag ni Italia, you can always contact them at the Cooperative Development Authority, CDA. Okay. After ng PCSO, ano nang pong agency or government financial institution na partner ninyo? Ito pong kagandahan sa CDA, marami kaming Wow, partners. oo, sana all. Oo nga. Daming partners. Marami kaming partners. So, partner din po namin ang BFAR, or Oh. itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, dito naman po ay we look for the fishermen cooperatives na kailangan na makapacitate, and then pag hindi pa po sila kulang yung kanilang mga yung activity nila, nahihirapan silang mag-link with other agencies, ini-endorse po namin sila with other agencies. So, yun po ang kaganda. Nalilink po natin sila sa mga ahensya na kung saan sila akma at kung saan sila pwede. Okay, in short, you provide technical assistance Exactly. to them. Yes. Oh, nice, no? So, sa BFAR, yung mga fisher folks, like, Fisher hindi na-organize, i-organize mo yung in certain pwede kayong makatulong, and then assistance, training. Pagka hindi pa sila cooperative and then they are interested. To organize a co-op, tinutulungan po namin sila through the technical assistance na pwede namin ibigay. Opo. Alright. Okay. Meron akong kalimutan,
Land Bank of the Philippines, Yes, no? opo, Land Bank Bangko, of the no? Philippines. Ano yung partnership niyo with Yung Land Bank? partnership naman po namin with Land Bank ay ini-endorse din po namin sa Land Bank kung sino yung mga cooperatives na nangangailangan ng financial literacy. Okay. Opo. Financial literacy. Opo. Like for example, savings, ano pa? Savings mobilization. Correct. Opo. Oo. So, Kasama din ba yung bookkeeping, ganon? kasama din po Oo, yun. ganun. Oo, yung bookkeeping. Pero, ini-endorse lang din po namin sa kanila kung sino yung mga cooperatives who are interested. Okay. Oo. Who will do the training, for example? Is it the Land Bank or meron din silang Si Land tinatap? Bank na rin po. Oh. Pwede din po. We could also give financial management training. Pero financial mas maigi management. po kasi like dun sa Land Bank, nagbibigay din naman sila. Pero sa CDA, nagbibigay din po kami kasi isa din yun sa requirements nila para maka-avail ng loans, o yung financial management, Okay. value chain, training. So kami na rin kung hindi namin na ibibigay, we look for agencies na pwedeng magbigay sa kanila. Okay. Land Bank, ano? And then, di ba, pagkakalam ko, meron din akong nakitang mga multipurpose cooperative. Under naman ito sa inyo, di ba? Opo. Na nag-accept ng savings account. Savings. Tama ba? Savings Savings. pa. Hindi account. Tama, savings. Pwede sila mag-open ng savings account. Merong time deposit. Allowed ba talaga yan? Pagka sinabi po kasi nating multipurpose cooperative, ito yung mga cooperatives na they have 2 or more business activities. So not necessarily na credit, pero kung may credit sila doon sa kanilang cooperative, yun yung tumatanggap sila ng savings as long as member sila ng co-op. Because si co-op, hindi naman, pag credit yung business mo, hindi ka pwedeng magbigay ng services sa hindi mo member. Okay. Oo. Ayun, klarong-klaro. Dapat magpamiyembro ka muna. Oo. At qualified ka to become a Qualified. member of the cooperative. Alright. So, yun po. Before Land Bank, tapos na tayo. Ano po yung Opo. agency, ma'am, na partner ni CDA? Ito, RD, yung ating partnership with PhilMec. PhilMec. Med- Okay. Opo. Tell us something about this agency or this, ano ba ito, organization? Ano itong PhilMec? Itong PhilMec po is the Philippine Mechanization. Tingnan mo, makakalimutin ko Philippine Center Center for for- Post-Harvest Development and Mechanization. Oh, Yun. kuha niyo po. PhilMec. PhilMec. Oh, yun, oo. okay. Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ito po, usually these are also farmer co-ops. Okay. Si CDA, binibigyan namin ng pagkakataon or hinahanap din namin actually yung mga kooperatiba na nangangailangan ng capability training o kailangan nila ng training. Ayun, yung mga officers nila, lahat po yan, binibigyan namin ng training for free. Oh, nice. Oo. So, yung mga training na yun, yung sabi ko nga pong mandatory training ng CDA, at saka mandatory training for co-op officers, at saka yung bookkeeping. Kasi Yun. minsan, Oo. may mga cooperatives tayo na hirap sa Correct. pag-report. Debit, credit lang. Actually, totoo po yan. Oo. Kaya, ang nangyayari, binibigyan po namin sila ng training kahit pa paano natutulungan din po natin sila. And hindi lang po kahit hindi pa sila co-op, binibigyan din namin sila ng training on that. Yung bookkeeping and accounting for non-accountants. Oo. Dahil baka later on, gusto nila na mag-create ng co-op, edi mas maigi po para may business activity sila at kikita yung kanilang mga members. So, ayun. Meron bang training, ma'am? Like, for example, how to conduct a business meeting? Yung, alam mo na, yung parliamentary procedure, paano mag-start ng isang meeting, and then, transcription ng ng minutes sa meeting. Kasi yun din naman din ang isa sa mga nakikita ko na problema. Hindi masyado yung recording, di ba, ng minutes. Meron bang mga ganyan din, ma'am? Kasali po yun sa ating governance and management training, yung Alright. how to conduct meetings. So, tinuturuan po natin yung mga board of directors na kung paano patakbuhin yung meeting na
Hindi sila Nagkakagulo. mawawala sa oras. Okay, Oo. hindi din magkakagulo. Hindi magkakagulo. Tama po yun. At saka meron din po tayong other training like yung parliamentary procedure po na sabi nyo. Oo. Oo, nire-request din po kami ng mga kooperatiba. At saka kung nakikita namin na kailangan nila, binibigyan po namin sila ng schedule para sa mga ganitong training. At syempre masaya yun dahil may workshop sila at natututo sila. Hindi naman natin sila pinipilit na kailangan talaga magsalita sa salitang English. Correct. So, ayun, on their vernacular. So, nag-e-enjoy po sila pagka ganon. Oo. Yung mga disputes, how to settle disputes, meron ding mga ganyan, ano? Meron din po yung mediation and Mediation, conciliation. So, ano ba ito per training? May bayad ba itong mga training na ito, ma'am? Like, for example, kasi per need basis, 'di ba, ganun? Or, like, for example, yearly talaga may ginagawa kayong ganyan, and all you have to do is just inform the members of the cooperatives that, hey, meron tayong mga ganitong training, and you are very much invited to avail or to join. Yun po, may ginagawa po tayong schedule for the Alright. whole year. Kung ano po yung nakikita nating need ng cooperatives, may schedule po tayo. Merong virtual, meron din po face-to-face. Yun nga lang, ang kalungkutan nga lang po on our side is that kulang pa po kami ng personnel sa ngayon. Okay. Pero we are hoping na madagdagan na talaga kami so that talaga matutukan namin ang mga cooperatives. So, yun po yung sabi nyo kanina na may bayad ba? Oo. For small, ang makater lang po kasi ng CDA yung mga cooperatives na hindi kayang magbayad. So ito po yung micro and small cooperatives. Ito namang Yung nagsisimula pa lang. nagsisimula or maliit. Oo. Yung medium and large cooperatives, meron naman po silang CETF na tinatawag. And then most of them or kailangan naman talaga, mandatory naman yun na mag-affiliate sila with a federation or a union. Yung kanilang Cooperative Education and Training Fund, 50% of that, binibigay po yan, nire-remit yan sa federation or union. Okay. So yun po ginagamit nila para maka-avail sila ng training. At saka sila, dahil medyo malalaki na sila, kaya na rin nilang magbayad sa mga training providers. So dito lang po kami Sa mga maliliit sa na cooperatives. maliliit. Alright. And we give it for free. Oh, nice, no? Yung mga lecturers or yung mga Opo. subject matter experts. Opo. Okay. Sige po. After PhilMec, last natin na na agency or government financial institution is the Development Bank of the Philippines. Opo. Yun sa DBP naman, partner namin si DBP on financial literacy to cooperatives. Ganon din na nabibigyan lang din sila ng choice. Si DBP, nagbibigay din ng orientation sa mga cooperatives. So, nililink din po namin sila. So, yun po ang parang major role namin. We give technical assistance. Kasi kami naman yung agency na hindi masyadong malaking budget. You facilitate, no? The needs of the cooperatives. Ang ganda, no? So, this is an ongoing talaga partnership, no? Year-round ito. So, wala itong quota, wala kayong hinihindi. Kung hindi nyo ma-accommodate this year, pwede naman siguro next year. So, wala kayong hinihindi. As long as qualified sila. Alright. So, ang ganda, no? Ang ganda talaga sa ating mga kababayan dyan na gusto mag-avail ng ganitong mga programa. All you have to do is just visit our CDA offices. Alam ko naman may mga provincial offices ang CDA Region 12. Saan naman yung mga locations nito? Oo. Ang CDA Regional Office po natin ay nasa Kidapawan City. Ang layo, ma'am. Ang layo. Bakit doon? Oo, kasi nga we are working na makamalipat na rin kami ng regional center. We're working for it. Pero sa ngayon, nasa Kidapawan City po tayo. Sige. And then, sa Sultan Kudarat, nasa Tacurong City. Okay. Sa Cotabato Province, nandun din sa ating regional office. office. Okay. Sa Kidapawan din. For Sarangani and General Santos City, nasa Gensan po yung kanilang office. And for South Cotabato, nandito po sa Coronadal City. Okay, nandito sa Marbel, no, sa Regional Center. Oh, nice, no? And in Region 12 areas, wala bang kasamang BARM or di ba nyo sakop? Or merong separate na, may CDA BARM ba? Ano yung sa cooperative? Sa CDA, ang BARM naman po, meron din po silang sariling regional office. Ganun din po with other regions. Alright. Okay. So,
isa sa mga topics natin kanina, sinabi ko yung estado, the current state of the cooperatives here in the region. So tell us, ma'am, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers, ano na ngayon ang current state or estado ng cooperatives dito sa Region 12? Opo. So, meron po tayong statistics, no, na total number of registered cooperatives. As of December 31, 2022, meron po tayong 1,502 co-ops. Pero 1,502. Ngayon, in a span of 6 months, umakyat po tayo sa 1,541. So, Okay, malaki ang laki. itinaas. Oo. Sa dami po ng cooperatives per province, ang pinakamadami po sa ngayon ay ang Cotabato Province with 486 cooperatives. So, yun. Ganun po kadami ang ating co-op. Ang dami talaga, Madami no? po. Okay, ma'am. Yung newly registered cooperatives, dumami na per province. Dumami din po. Pinakamadami ngayon ay ang South Cotabato. 21 ang newly registered co-op. Ano kaya yung mga factors niyan, ma'am? Kasi nakikita po nila siguro yung benefits, no? yung benefits na kayo, Organized. you pool your resources together para magkaroon ng negosyo. And at the end of the year, pag maganda yung negosyo nyo, may net surplus kayo, may paghahatian kayo bilang interest and share capital. At pag nag-patronize kayo, may patronage refund din. Okay, sige, continue, ma'am. So, aside from this, yung update nyo sa newly registered, okay. Yung total number of cooperatives registered per type naman, Pag- yung ilan? Pag per type, pinakamarami po yung ating multipurpose cooperatives sa ngayon. So, sila po yung pinakamadami din sa Cotabato Province. So, ito siya yung leading. Ibig sabihin, ang kanilang negosyo ay more than 2. So, pwedeng may credit sila, may agriculture sila. So, depende din po kasi yan sa nakapaloob sa kanilang articles of cooperation kung ano ang gusto nilang inenegosyo sa kanilang cooperative. Okay. So, maganda din pala yung hindi lang nakafocus ng isang ng Maganda po. service, no? Dapat iba-ibang serbisyo yung pwede nila Oo nga naman, ano? Oo. Okay, sige. And yung, meron tayong mga hindi compliant, meron tayong mga compliant. So far, nung update, so as to the number of compliant cooperatives, yung compliant cooperatives membership by gender. Oh, Naman. yun. Ano ba yan, ma'am? Oo. Nakikita po natin dito kung sino ba mas madami na members ng co-op, babae ba o lalaki. Pero alam nyo, sa ating data, hindi naman po nagkakalayo. Mas madami ang babae with 176,402. Hindi naman lumalayo yung mga kalalakihan natin na 162,729. So yun po, nakikita natin na mas marami pala ang babae. Pero ang kagandahan nun, hindi masyadong malayo. Ibig sabihin, they are interested to be part of cooperatives. Right. Okay. So, i-run down niyo na, ma'am, yung mga top 10 cooperatives. Di ba? Meron din tayong ganyan, ano? So, enumerate na lang siguro. Sa atin pong cooperatives na malalaki yung kanilang asset size. Oo. Nangunguna po dito yung ating Santa Catalina Credit Cooperative na nasa Kidapawan City. Ito po ang kanilang total asset size is 2 billion. 2.2 billion. So, sinusundan po ito ng DARBC or Dolefield Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa Polomolok, South Cotabato with 1.5 billion. So, yun, marami. And then we also have Dole Community Multipurpose Cooperative, sinusundan ng Mediatrix Multipurpose Cooperative, Tinalak Multipurpose Cooperative, and then Adventurers Multipurpose Cooperative, Makilala Multipurpose Cooperative, and Unified Engineering Workers Multipurpose Cooperative, South Cotabato Medical Cooperative, at ang Tibod sa Katibawasan Multipurpose Cooperative. So yun, nakakatuwa po, meron na po tayong dalawa na billionaire cooperative. Wow! Oh, nice. Okay. Paid up capital, top 10, o yung top 3 na lang kasi i-flash. Opo. Pwede ba natin i-flash na to sa screen, ano? Ganun na Okay, lang. ganun na lang siguro. Yung top 3 na lang natin, paid up capital, common, at saka yung preferred. Ano na yung difference dito, ma'am? Sa ating mga, yung hindi masyadong familiar,
sa mga terminologies na yan? Pag sinabi po kasi nating common, ito yung mga members of the cooperative who has the right to vote. They have the right to vote kasi sila yung nakapasok doon sa qualifications ng regular members. So sila yung regular members. Pag preferred naman, ito yung associate members. These associate members have no right to vote. Okay. Oo. So pag common shares, top 3 po natin yung Santa Catalina Credit Cooperative. And then susunod po sa kanya isang DOL, Community Multipurpose Cooperative sa Pulumulok, and Mediatrix Multipurpose Cooperative sa Kidapawan City. Yan namang sa common, ano? Sa common. Sa preferred naman. Pag preferred naman yung Top 3 pag-usapan. tayo. Oo. Oo. Number 1 po dito yung Adventurers Multipurpose Cooperative sa Pulumulok, sinusundan ng South Cotabato Medical Center, nandito yan sa Coronadal City. Ito po ay isang hospital. Oo. Okay. At sinundan po ito ng Tinalak Multipurpose Cooperative. Oo. Coronadal pa rin. Sa Jensen. Jensen naman siya. yan. Okay. Kasi tinala ko. Akala ko Marble ito. Okay, Marble base. Okay, net surplus naman. Top 3 na lang muna tayo, Oo. ma'am. Ano ba yung Sa- net surplus? Ang net surplus po, cooperatives pagka na- sinabi mong net surplus, ito po yung kanilang gross income, Mhm. tinanggal yung expenses. Okay. Yung net surplus, yun po yung Ano na nila? Yung Oo, earning na, kita. earning na. Pero hindi pa naman po kasi, pag sinabi mong net surplus, hindi na agad yun paghati-hatian muna ng members. Okay. Tatanggalin muna yung ating statutory funds. Ayun. Nandiyan na naman yan, ano? Terminology naman ng mga pareho sa akin, na hindi masyadong familiar. Ano naman yung statutory fund na yan, ma'am? Itong statutory funds po, tinatanggal yan siya after the net surplus, nagdi-distribute ng statutory funds. 10% nilalagay sa reserve fund. Bakit kailangan ng reserve fund Oo, ng mga ganyan. cooperative? Or emergency fund. Di ba din Oo, yun? but wala pong term. Ang tinatawag po natin A nung reserve. ay reserve. Okay, sige, sige. Parang sasakyan din. Kapag na-flat yung sasakyan, O may spare tire, may spare ka. fund. Oo, Para... oo, ganun yun. Okay. So, yearly, kinukuha po Okay, yun. sige. 10%. And then 10% for education and training fund. Bakit kailangan tanggalan ng 10% for CETF or Cooperative Education and Training Fund? Para si cooperative, yung members, hindi na kukuha sa kanilang sariling bulsa para pang-attend ng kanilang training dahil may pondo na sila. Okay. Hindi po ba? And then, 7% optional fund. Yung optional fund naman po na yan, iniipon na pondo in case bibili ng property si co-op, bibili ng lupa, papatay ng building, magre-repair ng kanyang office, may optional fund siya. At yung 3%, yun po yung CDF na tawag natin or Community Development Fund. Ito po yung pondo ng cooperative na binibigay sa community naman. Oh, Kung yan. mapansin niyo po, may mga cooperatives tayo na during October, yung ating cooperative month, October po kasi ang co-op month, so we celebrate it. Mga co-ops nag-tree planting, nag-feeding program or outreach program and other social activities. So yun na po. After which, Doon na yun, na-distribute- paghahatihan na. paghahatian Okay. na ngayon. Sige, ma'am. Parang wala na tayong Oo, oras eh. yun na. Ano na lang natin, enumerate na lang din natin yung top 3 ng net surplus at saka yung top 3 ng membership and volume of business, Yung ma'am. top 3 po ng net surplus, si Santa Catalina po ulit. Una. Sinundan ulit ni Dole Community. Parang gusto ko magpamembro doon. Oo nga, sa Kidapawan. Pwede RD. Wala bang ano yan? Discrimination, parang gano'n. Di ka na As long as qualified. pasok ka po sa qualification Okay, nila. sige. So, Tatanungin nga natin Oo. yan. Pwede po kayong mag-undergo ng kanilang PMES or Pre-Membership Education Seminar. Akala ko orientation seminar, something like that. PMES. PMES pala yun. Okay, sige ma'am. Continue po. Sige po. Si Santa Catalina, then si Dole. Si DECO MPC and si Makilala Multipurpose Cooperative. So, dito naman po sa membership, sino pinakamaraming Pinakamaraming members? members. Siya pa din. Si Santa Catalina pa rin. Wow, talaga. 26,854 members. And then Mediatrix Multipurpose Cooperative and Makilala Multipurpose Cooperative. Okay. Ito namang last natin na top 3 cooperative has to do the volume of business. Ano yun, ma'am? Yung volume of In business po, halimbawa, sa loans, kung halimbawa sa loans, ang kanilang business activity, yung dami po ng kanilang na-release na loan
Or kung yung consumer, tindahan, yung dami ng kanilang na-release na goods sa members and non-members. So, yun po yung ang volume of business. So, ganun din po, ang top 3 dito is si Santa Catalina Credit Co-op, ang first. Pangalawa, si Tibod sa Katibawasan Multipurpose Cooperative sa Polomolok at si Dole Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa Polomolok din. Ayun. Okay, so wala na tayong oras, ma'am, Yun no? nga Gusto po. ko sanang, ang dami ko pang tanong sa'yo, para wala na eh. Sige, marami Sige. pa pong Oo, panahon. oo. Sige, ma'am. Parting words na lang po before tayo mag-close. Ang Cooperative Development Authority po ay pwede nyong ma-contact or pwede nyo pong ma-email through sa ating official email address, ang r12@cda.gov.ph. Pwede din nyo po kaming makontak sa ating regional office. Ang ating phone number ay 064-521-0342. At meron din po tayong Facebook page, ang CDA Regional Office 12. Ganun din po ang ating official website ay ang www.cda.gov.ph. So yun po ang kung papaano ninyo kami mahanap at anywhere po pagka kailangan nyo po kami nasa provincial field offices po kami every Monday. Every Monday. Alright. Kasi sa ibang araw, nasa field naman Nasa kayo. field na po Alright, kami. alright. Thank you very much po sa ating mga kaibigan, colleagues sa Cooperative Development Authority. Yun po, thank you for accepting our invitation. Sa susunod na naman, ma'am, ibang topic na naman. Yes, RJ. Alright, Salamat nice. po. Okay, so yan po, nagtatapos ang ating programang Performing and Informing. Sa ngalan po ng aming regular anchor na si Miss Aida Agad at sa aking partner sa technical, si Oliver Ross Rivera, isa naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo. Muli po ako po si Fryan Abkilan ng PIA Regional Office 12. Magandang araw, Soc Sergeant.